Sa gitna ng sunod-sunod na problema ng Los Angeles Lakers, patuloy pa ring lumalaban si LeBron James kahit iniinda ang right hip contusion at left foot arthritis na kamakailan lang ay naglagay sa kanya bilang questionable sa injury report. Imbes na magpahinga, pinipili pa rin ni LeBron na maglaro ng todo lalo na sa kakulangan ng kanyang mga kasama na sina Austin Reeves at Luka Doncic na parehong out dahil sa injury. Sa kabila nito, makikita ang dedikasyon ng veteranong superstar matapos maglaro ng 39 na minuto sa kanilang huling laban kontra Mavericks. Ang kanyang iniindang hip contusion ay isang matinding pasa sa balakang na maaaring magdulot ng pananakit at limitadong galaw, habang ang foot arthritis naman ay mas delikado lalo na sa edad niyang 40 dahil ito ay nagdudulot ng pamamaga at pananakit sa kasukasuan na pwedeng lumala habang tumatagal. Samantala, nananatiling posible pa rin ang laban ng Lakers sa playoffs kung saan posibleng makaharap nila ang Houston Rockets. Ngunit magiging mahirap ito lalo na kung makuha ng Rockets ang home court advantage, bagay na posible mangyari kung magtuloy-tuloy ang pagkatalo ng Lakers. Sa ngayon, isang panalo na lamang ang lamang ng Lakers sa Rockets. May 4 na laro na lang ang natitira para sa parehong koponan. At ang good news para sa Lakers ay hawak nila ang tiebreaker laban sa Houston. Kaya sa mga huling laban na ito, malinaw na kailangang buhatin muna ni LeBron ang Lakers habang hinihintay ang pagbabalik ni Luka at Reeves na kasalukuyang nagpapagaling pa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kakayanin ba ni LeBron dalhin ang Lakers sa kabila ng kanyang kondisyon? Samantala, may isang pangalan ngayon ang tahimik pero posibleng maging susi sa sitwasyon ng Los Angeles Lakers at ito ay si Dalton Knecht. Sa mga nakaraang linggo, tila siya ang naging odd man out sa rotation ng Lakers. Matapos ang hindi natuloy na trade papuntang Charlotte at ang pagdating ni Luka Doncic, lalong lumiit ang papel niya sa team. Idagdag pa na hawak ni LeBron James at Austin Reeves ang bola, halos wala nang espasyo para sa kanya para makagawa ng impact. Pero ngayon, biglang nagbago ang lahat. Dahil sa hamstring injury ni Luka, napilitan ng Lakers na maghanap ng scoring option. At dito na pumapasok ang pagkakataon para kay Knecht. Isang oportunidad na matagal na niyang hinihintay. Bagamat hindi siya kilala sa depensa, kaya rin bumaba ang kanyang minutes, hindi maikakaila ang kaya niyang gawin sa opensa. Bilang rookie, nagpakita na siya ng potensyal. May mga laro siyang umabot ng 20 points, may 2 beses pa nalagpas 30 points, at consistent din ang kanyang tira mula sa 3-point line. At hindi lang siya simpleng spot-up shooter. Kaya niyang gumawa ng sariling tira, umatake sa depensa at mag-score sa iba't ibang paraan. Bagay na sobrang kailangan ngayon ng Lakers habang kulang sila sa firepower. Dahil dito, malinaw ang hamon para kay JJ Redick. Kailangan niyang bigyan si Knecht ng totoong minutes at pagkakataon para patunayan ang sarili sa loob ng court. Dahil kung totoo ngang pinag-iisipan ng Lakers na i-move na siya sa darating na off-season, maaaring ito na ang huling pagkakataon niya para ipakita na karapat-dapat siyang manatili sa koponan. Samantala, sa gitna ng injury crisis ng Lakers, isang tanong ang bumabalot sa team ngayon. Handa na ba si Knecht na kunin ang pagkakataon o tuluyan na siyang mawawala sa plano ng Lakers? Kayong mga idol, anong masasabi nyo? Dapat ba bigyan ng mas malaking role si Knecht o hindi pa siya handa para sa ganitong sitwasyon? Samantala, good news naman para sa Los Angeles Lakers at sa kanilang fans. Matapos ang masusing konsultasyon sa team doctors ng Lakers at sa sarili medical team, napagdesisyonan ni Luka Doncic na magtungo sa Europe upang sumailalim sa specialized medical treatment para sa kanyang grade 2 left hamstring injury. Layunin nito na mapabilis ang kanyang recovery at masigurong makakabalik siya sa court sa lalong madaling panahon. Bagamat isang malaking dagok para sa Lakers ang pagkawala ni Luka sa kasalukuyang sitwasyon ng team, lalo na't sunod-sunod ang injuries sa kanilang core players, ang hakbang na ito ay nagbibigay ng pag-asa. Ipinapakita nito na seryoso si Luka at ang kanyang kampo na maibalik agad ang kanyang kondisyon sa pinakamataas na antas, hindi lamang para makabalik, kundi para makapag-perform pa rin sa elite level pagdating ng kanyang pagbabalik. Samantala, malaking tulong din ito sa Lakers organization dahil imbis na maghintay lang sa regular rehab process, mas pinili nilang gumamit ng advanced at specialized treatment. Isang indikasyon na ginagawa nila ang lahat para maihabol si Luka bago ang mas crucial na bahagi ng season. Sa ngayon, wala pang eksaktong timetable sa kanyang pagbabalik pero malinaw na ang direksyon. Mas pinabilis, mas pinaigting at mas pinaghandaan. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakabalik agad si Luka at makakatulong sa Lakers sa playoffs? Got the screen from James, just enough shooting space. He's got 30. Norman, clear space. I need some real estate. Another look at that.